Madalas ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi umaayon sa ating pamumuhay at ang buhay natin ay taliwas sa pananampalataya natin. Magsikap sana tayo na pagtagpuin ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus sa taga Nazaret na anak ni Jose." "May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay duplicity. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiyastahan ni San Bartolome o tinatawag ding Nathanael sa ating ebanghelyo. At ito yung narinig natin sa gospel, yung encounter ni Nathanael sa ating Panginoong Jesus na kung saan sabi niya, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret, no? At itong enkwentro ni Nathanael kay Jesus ang nagpabago ng kanyang buhay. Sa una na bahagi ng kwento, para bang skeptic itong si Nathanael nang sabihin sa kanya na Felipe na natagpuan niya ang Mesiyas at si Jesus na taga Nazaret. Kaya nga, medyo sarcastic at skeptic yung kanyang naging asal o ugali dito sa ating gospel na talaga ba, meron bang magandang manggagaling sa Nazaret? Parang talagang skeptic at sarcastic yung dating, no? Pero nang maengkwentro niya si Jesus at marinig niya ang mga pananalita ni Jesus, at sabi ng Panginoon, ito ang tunay na Israelita, no? There is no guile in him, there is no duplicity in him, sabi ng Panginoon sa ating gospel, no? At because of that encounter, no, yung bang nakita ni Nathanael, ni Bartolome na kakaiba ito na nga siya. Kasi imagine na nakita ni Jesus si Bartolome, si Nathanael, nagdadasal doon sa ilalim ng puno ng igos. This encounter made a difference sa buhay ni Nathanael. From pagiging skeptic, pagiging sarcastic, siya naging isang believer at naging isang follower. Minsan tayo dumadaan din sa ganung proseso. May mga aspeto sa buhay natin na para bang skeptic tayo sa Diyos. Marami tayong duda, marami tayong tanong sa Diyos. Pero kung mararanasan lamang natin ang Diyos, katulad ng karanasan ni Nathanael, mababago yung buhay natin. Tayo ay magiging mananampalataya
at magiging alagad na Jesus. Hindi sapat na mananampalataya lang. Mahalaga na tayo ay nagiging alagad, nagiging tagasunod ni Jesus. Kaya nga, tingnan natin yung buhay natin. Tayo ba'y mananampalataya lang? Mahalaga yon, pero hindi natatapos doon. We should also become disciples of Jesus, tagasunod na Jesus. At makikita natin, no, yung affirmation at the same time, no, para bang both positive and negative, no, yung sinasabing there is no duplicity in him. Si Nathanael ay straightforward, no, walang paligoy-ligoy, hindi katulad natin mga Pilipino. Marami tayong mga paligoy-ligoy sa ating sinasabi and we are not always committed to what we say. Si Nathanael, directly sinabi, no, wala, hindi niya na finifilter yung sinasabi niya. Ganun siya ka-straightforward. Meron bang magandang manggagaling sa Nazareth? And that reflects his personality also. Na kapag sinabi niya, kapag naniwala siya, talagang ibibigay niya ang buong sarili niya. Walang pagdududa. Mga kapatid, sa buhay natin, marami ba tayong mga pagdududa? Marami ba tayong duplicity sa sarili natin? Yung buhay natin, minsan taliwas sa pananampalataya natin, at yung pananampalataya ay iba sa pamumuhay natin. Merong duplicity sa atin. Napakahalaga na magsumikap tayo, na mawala rin yung duplicity sa atin, na yung buhay natin will become an expression of our faith. At yung pananampalataya natin ay makita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito yung goal, ito yung layunin natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Alisin yung duplicity at magkaroon ng integration sa ating sarili. Yung buhay, pananampalataya natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, turuan at tulungan mo kaming magkaroon ng kaganapan ng aming buhay pananampalataya. Nawa ay tunay na makita ang aming pananampalataya sa iyo sa pang-araw-araw naming buhay, sa aming mga desisyon at mga kilos. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.